kulang ang pasasalamat po kung i-describe po namin ang kadakilaan niyo po sa aming buhay. You have done great things. Sabi niyo po sa inyong mga salita sa Lamentations 3:23, "It is of the Lord's mercies that we are not consumed. His compassions fail not, they are new every morning. Great is thy faithfulness." Truly, O God, hindi na natapos ang iyong katapatan. Sa inyong mga anak, sa bawat isa, pag natapos ng taon na ito, all we can say, it is only by your grace. Salamat, O God, sa gawain po na ito na nagpapatuloy sa pangunguna po ng Pastoralan Patungan. Sama po ang kanyang tahanan, patuloy sa iyong gawain, patuloy na ipinapalaganap ang iyong mga salita, nag-aakay ng kaluluwa. Salamat po, Panginoon, sa kanilang pagpapagal. Pagpalain niyo po patuloy, gawain po na ito, mga katuwang po ng pastor, kung panguna sa bawat isa, even sa time na ito, ng aming paggugol sa inyong banal na kasulatan. Ang banal na Espiritu ang siyang makuna sa bawat isa. Patawarin niyo po kami nawa sa aming pagkakasala. Maging karapat dapat kami sa pagkakataon na ito sa aming pag-aaral po ng iyong mga salita po, Panginoon. Kayo lamang din po ang maitaas po namin sa aming kalagitnaan, and even ang ginagawa ng aming kaaway ay hindi po madaig sa kaisipan po ng bawat isa. Salamat po muli. Ito po yung aming dalangin. Ikaw ay aming itinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kuya, makakaupo na. Muli po, ako po si Pastor Reginald Monotilia II. Ako po ay pastor sa Parañaque, yung mother church ng church po na ito. Pares po kami ng pinagmulan ni Pastor Alan. Pares po kami ng pastor, Pastor Leo Camwa. Pero nung kinuhanan ng Panginoon si Pastor Leo, tayo po yung humalili sa gawain doon po sa Parañaque. Sa biyaya ng Panginoon, ito yung nagpapatuloy. At binigyan tayo ng pagkakataon muli ng Panginoon na tayo magkita-kita po. Amen. Sa oras na ito, wala pong ibang dahilan kung hindi sa salita po ng Diyos. Amen. Napakaganda ng talata natin binasa. For us to be able to understand yung binasa po natin, bumalik po tayo para maintindihan natin huli yung naging istorya kung bakit gano'n yung sinabi po ng Diyos. Kasi diba, nasakop yung bansang Israel noong mga Babylons. Yun yung binasa natin sa chapter number 36. Amen. Ngayon, dito po, merong mga natira doon sa Israel. Yung sila yung tinatawag na remnants. Ibig sabihin, hindi sila namatay, hindi sila nadala doon sa Babylon, nag-stay lamang sila doon po sa Israel. Pero yun po yun, yung makakatunghay ka ng isang totoong digmaan. Amen. Na kung saan, marami yung namatay, marami yung nabihag. Siguro manlulumo ka. Siguro, sabi, tatalikod ka na lang. Siguro tatakbo ka. Alam niyo po, magkakaroon ng isang pinakamatinding digmaan at walang sino man ang makakapagtago po sa panahon po na iyon. At ito yung padating po sa mundong ito. Pero ang sabi po dito, tingnan po natin ang ating pinag-aaralan, verse number 1. Jeremiah 42, "Then all the captains of the forces of Johanan, the son of Kareah, of Jezuniah, the son of Hoshea, and all the people from the least, even unto the greatest, came near." So sila yung nagkatipon-tipon. Simula sa maliit hanggang sa pinakamalaki. Dahil nga nagkaroon ng digmaan, kinakailangan nilang mag-regroup, kinakailangan nilang magplano, kinakailangan merong mangyari sa kanilang buhay kasi sila na lang yung nandoon sa panahon po na iyon. Verse number 2, "And said unto Jeremiah the prophet, Let we beseech thee, our supplication be accepted before thee, and pray unto us, as unto the Lord, thy God, even unto this remnant, for we are left but a few of many, as thine eyes do behold us." Sabi, kami na lang po yung natitire. Ipanalangin mo naman kami sa Panginoon. Make thy supplication unto the Lord. So yung prayer ay importante. Ayun, pagpatuloy po natin ang ating pagbabasa. Ano pa po ang sabi sa verse number 3? "That the Lord thy God
may shew us the way wherein we may walk, and the thing that we may do. Ano daw yung kanilang ipapanalangin sa Diyos? Nire-request nila si Jeremiah, ipanalangin mo kami. Amen. Ano ang kinakailangan namin gawin? Ano ang nais ng Diyos na gawin namin? Ang ganda ng prayer po nila. Meron siguro sa atin na ganito rin yung prayer, Lord, ano kaya yung dapat kong gawin sa araw na ito? Ano kaya yung magagawa ko sa inyo, Panginoon, sa araw na ito? Pero tingnan natin yung kasunod. Verse number 4. Then Jeremiah the prophet said unto them, I have heard you. Behold, I will pray unto the Lord, your God, according to your words, and it shall come to pass, that whatsoever thing the Lord shall answer you, I will declare it unto you. I will keep nothing back from you. Amen. So, sinabi naman ni Jeremiah, lahat ng sinabi niyo sa akin, sasabihin ko sa Panginoon. Nais niyong panalangin na ganito, ito ang sasabihin natin sa Diyos. Ano ang nangyari po sa verse number 5? Then they said to Jeremiah, the Lord be a true and faithful witness between us, if we do not even according to all things, for the which the Lord thy God shall send thee to us. Whether it be good or whether it be evil, we will obey the voice of the Lord our God, to whom we will send thee, that it may be well with us when we obey the voice of the Lord our God. Ayun, di ba? Ang ganda ng panalangin po nila. Ang ganda ng mga bagay na sinabi po nila kay Jeremiah. Si Jeremiah yung prophet po sa panahon po na yun. Siya yung lingkod po ng Diyos na nag-i-intercede sa kanila sa pamamagitan ng pananalangin. Pero tingnan niyo po verse number 7. And it came to pass what? After 10 days, that the word of the Lord came unto Jeremiah. Nagkaroon ng katugunan yung mga bagay na kanilang ipinalangin. Sumagot po ang Diyos. Ang sabi po dito, verse number 8, Then called he, Johanan the son of Kareah, and all the captains of the forces which were with him, and all the people from the least even to the greatest. So, anong nangyari po? Verse number 9, And said unto them, Thus saith the Lord God, the God of Israel, unto whom ye sent me to present your supplication before Him. Yung mga bagay na kanilang ipinalangin, sinagot po ng Panginoon. Amen. At yung bagay po na iyon, ay pinag-uutos sa kanila ng Panginoon, yun yung binasa po natin sa verse number 10, tsaka sa verse number 11. Amen. Pero meron pong naging problema. Sa pagpatuloy natin verse number 12, tatalong po tayo. And I will shew mercies unto you, that we may have mercy upon you, and cause you to return to your own land. But if you say, we will not dwell in this land, neither obey the voice of the Lord our God, saying, No, but we will go into the land of Egypt, where we shall see no war, nor hear the sound of the trumpet, nor have hunger of bread, and there will we dwell. Ano yung naging problema? Pagkatapos ng 10 araw na sila'y manalangin po, na sila'y nananalangin sa Panginoon, nagbago na yung purpose ng kanilang puso. Nagkaroon ng problema. Ilang araw lang yung lumipas. 10 araw lang. Lumapit sila kay Jeremiah. Ang ganda-ganda ng plead nila na sila'y ipanalangin. Sabi pa nila, kahit anong sabihin ng Diyos, mabuti man o masama, susunod kami sa nais ng Diyos. Pero nagkaroon ng purpose sa kanilang puso. At ang sinabi ho nila, aalis kami dito. We will not go into dwell in this place. Kasi nga, baka bumalik yung mga Babylonians. At kapag sila'y bumalik, tiyak, papatayin po sila. Or even, dadalhin po silang bihag papunta ng Babylon. Kaya pamagatan po natin, ang title po natin ng pag-aaral ng salita ng Diyos sa gabi nito, Some People Never Change. Amen. Taong 2025, is there anything that changed in our life? Good question. Meron kayang nabago sa buhay natin? Good. Or we are just the same person as 2024?
2023. Nabago lang yung edad. Nabago lang yung, sabi, kumanda lang tayo. Pero sa gawin natin, walang nagbago. Bridge. One of the saddest realities sa buhay po na ito, sabi, kapag yung oras ay lumipas na, hindi na natin ito maibabalik. So, ang kinakailangan natin sa time, bago pa lumipas yung time, panghawakan ho natin. Kasi kapag lumipas na yung oras, kahit anong pilit ho natin, yung mga bagay na nangyari ho doon, hindi na natin mababalik. Tama po. So, meron po tayo mga bisita. Amen. Amen. Etong pagkakataon po na ito, naimbita po kayo ng kaibigan nyo, ng kaklasmate nyo, ng kapamilya nyo, sa lugar po na ito, hindi ito nagkataon lang. Amen. Nais ng Diyos na marinig mo ang mensahe na ito. Amen. Yes. Bridge. Correct. John. Nagkaroon ng diversion. Binasa kasi natin yung Book of Jeremiah, may outline. Ito sana yung outline ko po sa Psalm number 90, verse number 12. Tignan nyo po, Psalm number 90. Ano ang sabi po dyan? So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Ano yung sinisik ng mga tao sa mundong ito? Wisdom. Amen. Ikaw, nag-aral ka, hindi ka naman nag-aral para magbulak-bulak. Hindi ka naman nag-aral para humingi ka lang ng baon sa mga magulang mo. Nag-enroll ka sa eskwelahan para ikaw ay matuto. Amen. Yeah. Sir. Pero yung tunay na wisdom, ang tunay na katalinuhan ay nanggagaling lamang sa Panginoon. And this prayer, alam niyo po kung kanino itong panalangin na ito? Kay Moses. Sino si Moses? Servant ng Panginoon. Amen. So bakit kaya ganito yung panalangin ni Moses? Bakit kaya nais niya na yung malaman niya yung buhay niya? Kasi ang buhay po natin sa mundong ito, panandalian lamang. Amen. Tama po. Panandalian lang ang buhay po natin dito. Tama po. Hindi ko tayo magtatagal sa mundong ito. Correct. Hebrews 9:27, it is appointed to every one of us to die. Hindi po nagtatapos doon. After this, the judgment. Pero ang dalawang pagpupuntahan ang ating kaluluwa. Amen. Tama. Kasi ang pinapahalagaan mo ng tao yung katawan eh. Tama. Binibihisan, makeup, harap sa salamin. Ilang oras yung ginugugol, walang nabago sa mukha niya. Same pa rin naman, same person. Yeah. Good. Pero nakakalimutan natin, meron tayong kaluluwa. Amen. John. Tatlong bahagi ang tao. Meron po tayong espiritu. Meron po tayong kaluluwa. At meron po tayong katawan. Amen. Ayun, ang espiritu, kapag ang tao namatay, babalik po yan sa Diyos. Amen. Hiniram lang natin ito sa Diyos. Yung buhay po natin. Hindi tayo na buhay sa mundong ito without a purpose. Amen. Ang purpose ng Diyos, kung bakit tayo nilikha, para siya'y ating mapuri, para siya'y ating maitaas, Amen. Church. siya'y ating maluwalhati. Yan yung nais mo ng Diyos. Kasi ang sabi po sa Revelation chapter number 4, verse number 11, for thy pleasure, they are and were created. Sa pleasure daw ng ating Panginoon. Ngayon, sabi po, sa oras ng kamatayan, merong dalawang destinasyon ang kaluluwa po ng tao. Kasi di ba natapos tayo sa bahagi po ng espiritu, meron pang dalawang bahagi po ang natitira. Amen. Yun ay yung ating katawan. Anong ginagawa sa katawan ng tao kapag namamatay? Ilalagay sa ataol. Pagkatapos ng ilang araw, dadating yung mga pamilya. Ayun nga yung nakakalungkot eh. Sa araw lang yun magkakaroon ng reunion eh. Sabi, time na yun, after nun, ililibing. At ang katawan nun natin, madi-disintegrate yan. Ilang araw lang. Magkakaroon ka ng amag, uhod, kahit
kahit anong gluta yung gawin sa katawan mo, kahit gaano ka pa kaganda, Amen. doon din papunta yung buhay ho natin eh. Yun naman yung sinasabi na wag doon natin pahalagahan yung katawan ho natin. What I'm trying to say is, wag mong ibuhos yung panahon mo sa bagay ho na yun. Amen. Yes. Amen. Ano ang natitira? Right. Yung kaluluwa ho natin. Amen. Nasa kaluluwa ho natin, yung tunay na tayo. Tama. Even yung six senses ho natin, nasa kaluluwa ho natin yan. Siya yung tunay na nakakaramdam. Amen. Sabi ho, dalawang destinasyon. Walang tagapamagitan. Kahit baliktarin ho natin yung Bible, wala hong purgatorio. Amen. First. Sabi sa Luke 16, parehas namatay yung mayaman tsaka yung mahirap. Yung isa, sabi yung mahirap, idinilat niya yung mata niya sa Abraham's bosom. Amen. Sa piling, sa comfort. Yung isa, sa impyerno. In torments. Torments. If you will going to describe hell, pag nakakakita ko kayo ng bulkan, yun po yung nasa impyerno. Amen. Tama. Lava. Naranasan na siguro natin mapasok. Masakit. Pero, yung kaluluwa ng tao na nandoon sa impyerno, hindi lang siya madidikit at mapapasok. Kasi nga, nandoon, nakalubog ang kanyang kaluluwa. Rich. Correct. Rich. Pero tingnan nyo po, ano yung inawit natin kanina? Joy to the world. Bakit po? Kasi nga, ang Diyos, gumawa siya ng solusyon Amen. upang tayo ay hindi mapunta sa lugar na yun. Amen. Tama po. And that is through the birth of the Lord Jesus Amen. Christ. Naparito ang Panginoon upang tayo ay tubusin mula po sa ating mga kasalanan. Amen. Rich. Lahat tayo ay makasalanan. All have sinned and come short of the glory of God. Amen. And because of our sin, papunta tayo, ang destination natin sa lugar ho na yun. Sabi sa Revelation 20:15, whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Yun yung second death. Maraming tao yung takot, pero ang mas dapat nilang katakutan, yung ikalawang kamatayan. That's right. Bakit po? Kasi hindi naman po yun for a moment lang. Hindi lang yung isang araw. Mabuti kung isang oras lang. 30 minutes lang. 7 araw lang. Isang buwan lang. Mabuti kung isang taon lang. Pero ang kaluluwa ng tao na nandoon na sa impyerno, magdurusa habang buhay. Amen. Eternal secret. Two kinds of death. Physical death and spiritual death. Amen. Ngayon, sabi mo sa Biblia, you born once, you will going to die twice. You born twice, you will going to die once. Amen. Baka nga hindi na po natin nabutan yung kamatayan. Not true. Amen. Bakit o? Darating na ho ang Panginoon. Amen. Amen. Come, Lord. Yes. Ngayon, hindi ho dapat natin ubusin yung oras natin sa mga walang kwentang bagay. Tama po. Rich. Naparito ho tayo. Sabi, itong mga bagay ho na ito, hindi sa akin to, hindi kwentong barbero yung mga pinagsasabi ho namin dito. Tama. Kasi nga, ito'y naaayon sa salita ng Diyos. Amen. The good news of our salvation. Amen. Di ho tayo papunta sa lugar na yun. Kasi nga, yung lugar na yun, ginawa ho para kay Satan, para sa kanyang mga anghel. Hindi ho design yung impyerno sa kaluluwa ho ng tao. Pero bakit napupunta yung kaluluwa ng tao sa lugar ho na yun? Rejection. Amen. The Revelation 21:8. Ano ang sabi ko dyan? But the what? Fearful and unbelieving. Sabi, yung mga matatakutin, yung mga hindi nananampalataya, yung mga kasuklam-suklam, alam niyo po yung abominable. Yung susundutin mo yung lalamunan mo, ano mangyayari kapag sinundot mo yung lalamunan mo? Masusuka ka. Yun yung ibig sabihin ng abominable. Murderers, whoremongers, sorcerers, and idolaters. Sumasamba sa Diyos-Diyosan. And
o liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstones, which is the second death. Dalawang kamatayan. Siguro di pa ano na, pasok sa ano, fearful. Siguro doon pa tayo sa, wala pa tayo sa unbelieving. Pero ang sabi, lahat ng sinungaling. Kasama sila, parte sila sa mga mapupunta sa lugar na iyon. Pero yung good news ng salvation natin, sabi ang Panginoon ay naparito, sabi nga, in the lowest state of life. Bakit in the lowest state of life? Saan po pinanganak ang Panginoon? Sa Bethlehem. Ano ang Panginoon? Siya yung hari ng mga hari. Supposedly, ang Panginoon ipapanganak sa Jerusalem. Bakit sa Jerusalem? Kasi nandoon yung templo. Pero siya ay ipinanganak doon po sa Bethlehem. Bakit ho? Prophecy. Kung saan ipinanganak si David, doon din ipapanganak ang ating tagapagligtas. Micah 5:2, but thou, Bethlehem, Ephrata, though thou be little among thousands of Judah, sabi, maliit lang yung lugar na yun, hindi siya, sabi, kumbaga sa panahon natin, province. Malayo siya sa city. Hindi siya kilalang walang doon. Wala doon yung bawa. Hindi siya sikat. Pero doon ipinanganak ang tagapagligtas. At hindi lang doon ipinanganak ang tagapagligtas. Bakit po? Kasi nga sabi ng Panginoon, I am the good shepherd. Sa lugar na yun, nandoroon yung mga shepherd. Sino yung unang mga nakabalita po sa kapanganakan ng Panginoon? Mga shepherd. Yeah, amen. Kaya sinabi ho ng Panginoon, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Amen. Sa Old Testament, yung sheep, yung ini-offer para mawala yung kasalanan ng nation ng Israel. Every year, kinakailangan mag-offer. Yung high priest papasok doon sa holy place, siya yung sprinkle ng blood doon sa mercy seat. Tapos merong smoke yun, natatanggapin ng Panginoon yung ino-offer nila, at yung mangyayari for a year, covered yung kasalanan po nila. Pero sa New Testament, ang ginawa ho ng Panginoon, yung shepherd na, yung namatay para sa mga sheep. Yung sheep po doon, tayo po yun. The great shepherd giveth his life for the sheep. Para tayo'y makatamo ng kaligtasan. Ngayon, ang kaligtasan hindi mo pag-alib sa church na ito. Amen. Correct. Hindi niyo po tatanggapin si Pastor Alan, si Brother Jasly. Yeah. Ang tatanggapin ho ng tao ay ang Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Wala akong ibang kaparaanan para tayo'y makatakas sa impyerno. Tanging ang Panginoon lamang. Tingnan niyo po. Tama po. Dilitis ang Panginoon ni Pontius Pilate. Maraming lumitis ang Panginoon 7 pito yung kanyang pinagdaanan na paglilitis. Pero nilitis siya ni Pontius Pilate. Tingnan niyo sa John chapter number 18. Ano ang sabi ng Panginoon sa John 14:6? I am the way, the truth, and the life. Tingnan niyo po dito. Sa John chapter number 18. Verse number 38. Pilate said unto him, what is truth? Sino yung kinakausap po ni Pilate po dito? Ang Panginoong Jesucristo. And when he had said this, he went out again unto the Jews and said unto them, I find in him what? No fault at all. Because Jesus Christ is the truth. Amen. Maraming relihiyon, dadayain ang tao. Tama. Rich. Maraming relihiyon ang magsasabi, umanib ka sa amin para maligtas ang kaluluwa mo. Pero hindi yun ang kaparaanan ng Diyos. Amen. Gusto kaya rin para tayo na dali ng relihiyon natin Siguro, aniban na lang natin lahat ng relihiyon. Mataas pa yung chance natin na pumunta ng langit. Pero hindi naman yun yung kaparaanan ng Diyos Tama. Ang kaparaanan ng Diyos ay nasa pagkatao
ng Panginoong Jesucristo. Bakit po na kay Kristo? Sapagkat si Kristo ang siyang namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang ating mga kasalanan. Hindi tayo kayang ligtas ng ating mabubuting gawa. Good works. Ang tanging makakapagligtas sa kaluluwa ng tao ay ang Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. So yan yung gospel message. Yan yung mabuting balita para sa lahat. At mamaya kung naunawaan niyo po, magkakaroon tayo ng altar call. Amen. Pero proceed po tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. John. John. Preach. Wala pa po yun sa introduction. Amen. Ito pa yung magsisimula yung introduction nun natin. Amen. Sabi nga, one of the saddest realities in our life is this. Time passes by, opportunities come. So this is the opportunity for your soul to be saved. Huwag nating iwawalang bahala yung oportunidad na yun. Kasi mamaya dumating sa atin yung kamatayan. Kasi wala akong inooras yung kamatayan eh. Amen. Pag sabi, ay mo na, wala na tayong magagawa mo doon. Yeah, that's right. Pero dapat matiyak ng tao yung destinasyon ng kanyang kaluluwa. Amen. Opportunities come, circumstances change, but some people never change. Ito ang mahirap po kasi. In the days of Jeremiah, a small remnant of the Jews. Ito yung pinag-aaralan po natin sa Jeremiah 42. Yung mga natira sa panahon na iyon, sila na lang yung nandoon. Namatay na yung iba nilang kasamahan. Sabi, dinala na, binihag na yung iba nilang kasamahan papunta ng Babylon. Unti na lang sila na nandoon po sa lugar na iyon. And yet, malaki po ang Diyos po nila. Amen. Amen. Ang sabi ko dito, they are broken, they are fearful. Lumapit sila kay Jeremiah asking for direction. Ang ganda po nun, no? Mayroong, lalapit ka sa pastor mo, meron kang prayer request. Amen. Yes. Pero ang hirap kasi nun, bago ka lumapit sa pastor mo, nag-decide ka na pala sa puso mo, bago mo, sabi kasi kapag hindi nagtugma, yung sinabi ng pastor mo, mag-iiba ka ng plano. Yun yung naging mahirap eh. Yes. Hindi tayo nakinig sa lingkod ho ng Diyos. Praise the Lord. Pinanalangin tayo, yung buhay natin, hanap buhay natin, yung negosyo natin, lahat ng bagay na kailangan ho natin. Preach. And yet, kapag itinama ho tayo ng pastor natin, hindi ho dapat sasama yung lobo natin. Amen. Tama po. Kasi wala naman nung dahilan si Pastor Alan, ang pastor ho natin, yung mga nangunguna ho sa atin, para ipahamak tayo. Tama. Kasi nais ng pastor ho natin na mas maging malapit tayo sa ating Panginoon. Amen. Tama po. They are asking for direction. Sabi yung pangako nila sa verse number 6 eh. Whether it be good or whether it be evil, we will obey the voice of the Lord, our God. At first glance, sabi, parang nagre-repent sila. Parang ibinababa nila yung sarili nila. Parang nais nila na sumunod sa ating Panginoon. Pero hindi nila alam, bago pa man nila banggitin yung mga salitang iyon, alam na ng Diyos yung nasa sa puso ho nila. Kasi nga, alam na naman ng Diyos kung ano yung hihilingin ho natin. Pero nais niya pa rin na tayo po'y lumapit ho sa Kanya. Nais niya pa rin na i-humble natin yung mga sarili natin sa harapan ho niya. Submission po kasi yun. Amen. Yes. Sabi mo, the words sounded spiritual, but their hearts were already set on Egypt. When God revealed His will, anong ginawa ng mga taong ito? They rejected it. Amen. Binaliwala ho nila yung sinabi po ng Diyos sa pamamagitan ni Prophet Jeremiah. This is not just their story. Pati sa panahon natin ngayon, sumasalamin ang ganitong pagkatao ng isang Kristiyano. Amen. Kaya some people never change. Sabi, taong 2025, kakasimula lang, January. Magbabago na ako. Pero ilang linggo lang yung lumipas, ilang buwan lang yung lumipas. Sabi, hindi na ako mag-iinom.
Bago ng pwesto. Bago ng pwesto. Nagbago na ng pwesto. Yeah, French! Bago ng inumin. Nagbago din ang inumin. Bote. Wow. Dati nung sige. Level up. Pinibra. Pambira. Eh kasi di natin napangahawakan yung commitment na ginagawa natin sa Panginoon. Amen. Better na hindi na tayo mag-commit. Kaysa nag-commit tayo, hindi naman natin nagawa. Okay. Amen. Sabi, this is the reality. Sa bibig lang natin sinasabi. Pero wala sa puso natin. Kaya nga ano ang mga bagay na makikita po natin sa talatang ito? Jeremiah 42, 1-6. Ayan nyo po, the pretense of seeking God. Napakaganda ng kanilang mga sinasabi. The remnant came to Jeremiah asking for prayer and guidance. The request sounded sincere. Ano ang sabi nila? Pray for us unto the Lord thy God. Lalaki mo naman kami, Pastor. Kulang kasi yung pambayad namin sa ano. Kulang yung pambayad namin sa Meralco. Kulang yung pambayad namin sa bahay. Ay, hirap nga eh. Pastor, pautang. Mas mahirap sa iba na kumukonsulta. Saan? Sa 5-6. Yeah. Great. Eh, yung 5-6, mas lalo ka lang ilulubog nun. Imbis na makabangon ka, sabi, binabayaran mo pang araw-araw, yung tubo, din sa 5-6. Amen. Sabi, pray for us unto the Lord, thy God. Tingnan niyo po sa James. James chapter number 5. Ang Diyos ho natin, hindi po siya bingi. Tama. Verse number 16. Confess your faults one to another and pray one for another, that ye may be healed. Tingnan niyo po yung kasunod. The effectual, fervent prayer of a righteous man, what? Availeth much. So yung panalangin po ng isang destitute, ng isang desperado, ay pinapakinggan ng ating Panginoon. Hindi niya ito nineneglect. Kasi yun naman yung sabi mo ng Panginoon eh, I will never leave thee nor forsake thee. So bakit natin ida-doubt yung mga bagay na sinabi ng Panginoon sa atin? Their request sounded sincere. Their promise sounded submissive. Sapagkat ang sabi nila, whether it be good or whether it be evil, Amen. we will obey. Minsan yung submission natin, panandalian lang. Tama. Pray. Minsan, sabi, active tayo. December, loving ministry. Merong children's ministry. DBBS, devotional. December pala. December pala dito. December Vocational Bible School, which is napakagandang gawain po para sa mga kabataan at nalilift up ang ating Panginoon. Kasi nga, magandang bagay po yun na natuturuan po natin ang ating mga kabataan, lalo po na pumunta ho sa church. Yeah. Alam niyo po, ang mga batang ito, hindi yung sila panggulo kapag may service. Tama. Kasi nga, bagamat sila sabi magulo, nakakapakiligo sila ng salita ho ng Diyos. At yung mga bagay na napapakinggan ho nila, tumatanim po yan sa isip nila. Hanggang sa kanilang paglaki, maaalala nila itong bagay ho na ito. Dito yan magsisimula sa church. Yeah. Sounded submissive. Yeah. Alam niyo po, isang bagay na napakahirap ituro sa mga tao, yung obedience. Diba inaawit pa natin ito? Obedience is the very best way to show that you believe. Action is the key to do immediately. You should. Kalimutan ko na. Joy, you will receive. The joy you will receive. Yes, pilengin pa nga yun eh. Pero, panandalian lang. Right. December active, January daming ministry. Pero meron yung tinatawag na dead months. Kakaunti lang yung gawain. Hindi ka natatapos po eh.
Basta nagiging aktibo ka lang sa gawain mo ng Panginoon, hindi mo natatapos ang pagiging busy mo natin para sa Panginoon. Amen. Right. Kasi kung titignan natin ang ating kapaligiran, marami tao pa rin ang wala sa Panginoon. Tama po. Hindi lamang iisang missionary, hindi lamang iisa ang pastor. Kung magiging kabahagi ho tayo, siguro sa susunod na taon, yung magiging service natin, doon na sa may covered court. Okay. Kasi nga hindi na tayo magkakasya sa lugar na ito. Amen. Pero kung hahayaan nyo lang si pastor yung gagawa, may hirapan po tayo. Tama po. Sabi ho ng Panginoon, their blood will I require in thine hand. Amen. If you will not going to do yung duty natin bilang mga Kristiyano, mapapahamak itong mga tao ito. Amen. Correct. Their promise sounded submissive. Amen. Their response seemed spiritual. They waited 10 days for God's answer. Pero sa loob ng 10 araw na iyon, meron na pala silang purpose sa puso nila na aalis sila doon sa lugar na iyon. Kaya anong nangyari? In-expose ni Jeremiah in verse number 20. Tingnan niyo po, verse number 20. Jeremiah 42. For ye dissembled in your hearts when ye sent me unto the Lord your God, saying, pray for unto us unto the Lord our God, and according unto all that the Lord our God shall say. So declare unto us, and we will do it. In-expose sila ni Jeremiah. Ano ang sabi po sa kasunod na sa talata? And now I have this day declared it to you, but ye have not what? Obeyed the voice of the Lord your God, nor anything for the which He hath sent me unto you. Di naman kayo nakinig eh. Meron na kayo agad plano eh. Alam niyo po yun, advance sila mag-isip. Di nila inantay yung kasagutan sa mga pinanalangin ho nila. Amen. Pero yun po yun, 10 araw lang yung lumipas. Kaya nga, ingatan natin yung puso natin. Tama. Kinakailangan yung init ng paglilingkod ng puso natin, manatili yan. Don't let Satan na buhusan yung tubig Amen. ng paglilingkod mo. Tama. At ikaw ay tatalikod na lang. At iiwan mo na lang yung church na ito. Tingnan niyo po, katulad na itong mga pariseyo na ito sa time ng Panginoon. Matthew chapter 15, verse number 8. Ano ang sabi po dyan? The people what draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from us. Amen. Alayo pala talaga yung puso nila. Sabi, alam niyo po yun yung magaling magsalita. Tama. Alam niyo po yun, ang magagaling dito yung mga nasa sales eh. Kasi kailangan mong bumenta. Uy, try niyo po yung product namin. Ganyan, ganito, Amen. ganyan. O, sales talk. Pero sabi ko, etong mga pariseyo na ito, magaling lang sila sa kanilang pananalita, pero yung puso nila, malayo pala talaga sa Panginoon. Amen. That's right. Praise Iyo God. dapat tayo madaya. Amen. Sapagkat nakikita ng Panginoon ang ating puso. Puso, tama. Kung bakit ka naparito, kung bakit sabi, nagbigay ka ng panahon, alam ng Panginoon, kung tayo'y nagkukubli or tao sa puso natin na nais nating mapuriho ang Panginoon. Amen. Eh, sabi nga ni David, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Amen. Nandun ba yung gladness? Amen. Yung una kang naligtas, Tama. let us compare up until now. What is yung gladness na meron ka nung unang naligtas ikaw? Ano yung gladness na meron ka ngayon? Amen. The same ba na kagalakan sa puso mo na ikaw ay nagpapatuloy? Or para lang tayong robot
And going to the world. Wala na yung devotion mo. Amen. Bagsak na yung spirituality mo. Yung pagsisimba mo, tradisyon na lang. Nakasanay. Ano yung tradisyon? Nakasanayan na lang. Ang mga kadumbran. Tradisyon, sir. Every Sunday, dapat nandun yung kagalakan natin. Amen. Kasi hindi naman natin kikitain lang si Pastor, That's yung crush natin. Ang kinikita natin na nandito tayo ay ang Panginoon. Amen. Let us give the highest respect. Amen. Ruin niyo po yun. Ano kaya pag ipatawag ka ni BBM? Taka dito, merienda tayo. Magbibihis ka ba, nagusgusin ka lang. Di ba, hindi ka, magbibigay ka ng panahon. Amen. How much more the King of Kings, the Amen. Lord of Lords. Amen. Glory. Right. That's why we need to take it bilang oportunidad Amen. every Sunday na kitain natin ang Panginoon. Amen. Ilang ano si Brother Jasky? Ilang yung mga crush mo natin. The reason kung bakit tayo naparito, tinataas natin ang ating Panginoon. Amen. Right. Ano ang sabi po? The pretense of seeking God. Meron na agad sila, resolution. Dadating na naman yung New Year. Meron na naman tayong New Year's resolution. Taon-taon na. Magbabasa na ako ng Bible. Magbabasa na. Pastor, kasama na ako sa inyo sa street preaching. Preach! Kahit gabi. Sige, magbibigay. Soul winning ako. Preach! Pero, it is just for a moment. Yes. Pagdating ng December, kasi pastor na nag-preach. The Bible says! Precious! So, ano December? Yung commitment, pinagpapatuloy po yan. Amen. Tama. Pangalawang punto po natin, the problem of a stubborn heart. Problema kasi yung puso natin. Nagiging pasaway. Tama. Amen. After 10 days, God gave His answer. His instruction was very clear. Stay in the land, and I will protect you. Amen. Hindi ba napakalaki ho ng Diyos na sabi, ano yung sabi ng awitin? My God is too big, too strong, and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. Pero bakit po sila sinakop? Disobedience din naman eh. Tumalikod din naman sila sa Panginoon. Kaya sila'y nakaranas po doon. Pero anong sabi po doon? Stay in the land. Stay put lang kayo dyan. Huwag kayong aalis. Poprovide ko yung pangangailangan nyo. Kinakailangan nyo lang magtiwala sa akin. Yun lang yung nais ko ng Diyos eh. To put yung trust ko natin more sa Kanya. Lalo't dumaraan tayo saan? Sa kalagitnaan ng dilubyo. Yun lang ang nais ko ng Panginoon. His instruction was clear. His warning was strong. If you will going to go down to Egypt, you will going to face sword. You will going to face famine. You will going to have pestilence. Sabi ho ng Panginoon, kapag pumunta kayo doon, mamamatay kayo. Kasi nga, andun na sila sa promised land eh. At ang sinasabi mo sa mga taong ito, don't go back to Egypt. Kasi nga yung Egypt is a picture of worldly system. Kaya hindi ho nais ng Panginoon na yung kanyang mga anak bumalik sa makamunduhang bagay. Tama. Kahit tayo po'y ligtas na, ang kinakailangan ho natin gawin, magpatuloy sa kalooban ho ng Diyos. Amen. Amen. Hindi bumalik sa makamunduhang bagay. Tama. Precious. Ano pa? His command was direct. Go not into Egypt in verse number 19. Tingnan nyo sa verse number 19. Jeremiah 42. The Lord hath said concerning you, O ye remnant of Judah, go ye not into Egypt, know certainly that I have admonished you this day. Napaka-clear na warning ng Panginoon eh. Pero anong meron po sila?
stubborn heart. Ano ang meron po sila? Pasaway. Kaya huwag tayo magpapasaway po sa pastor natin. Amen. Bago tayo magiging sakit sa ulo sa pastor natin. Panalangin natin ang ating pastor. Amen. Amen. Praise the Lord. Gusto lang kasi puro blessing. Gusto lang kasi puro yung comfort. Ayaw ng challenges. Kapag dumating yung challenges, diyan ka na lang, pastor. Ikaw na bahala dyan. Yung obedience, it is tested more on kapag yung will mo at yung will ng Diyos nag-against. Sabi, saan ka ba mas lalong magkikling? Sa sarili mo o sa salita ng Diyos? Amen. Eh, mas nagkikling pa yung mga tao sa panahon na ito sa sarili mo nila. Ang hirap-hirap magtiwala sa Diyos. Nga naman, kapag nagugutom ka, saan ka kakapit? Eh, maraming taong gumagawa mo ng masama. Pero tingnan niyo po itong talata na ito sa Psalm 37. Totoo ang sinasabi ho ng Panginoon. Sabi niya, I will never leave thee nor forsake thee. Psalm 37, verse 25. I have been young and now am old. Tingnan niyo po yung kasunod. Yet have I not seen what the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Wala daw tao na nagsuko ng kanyang buhay sa Panginoon ang ginutom ng Panginoon. Amen. Kayang punan ng Panginoon yung pangangailangan ng kanyang mga lingkod, ng kanyang mga anak. Na kailangan lang po nating magtiwala ho sa Panginoon. Amen. Kaya nga sinabi ho ni Apostle Paul, I know both how to be base, and how to abound. Bakit niya po nasabi yun? Marangya po yung buhay niya. Bago siya sumuko sa Panginoon. Pero nung isinuko niya yung buhay niya sa Panginoon, lahat ng mga ini-enjoy niya na bagay, nawala ho yun. Nandun siya sa low state, pero hindi ho pinagkulang ng Panginoon yung pangangailangan niya. Amen. Nagtrabaho po siya. Ano yung naging trabaho niya? Tent making. Dalawa po yung naging trabaho ni Apostle Paul. He is a lawmaker. Nagagawa po siya ng batas. Lawyer po siya. And siya ay tent maker. Dahil sabi, para mapunan lamang yung pangangailangan niya sa gawain, gumawa siya ng kaparaanan. At hindi naman nagkulang po ang Panginoon. Bakit po? Naging pagpapala yung kanyang buhay. Ginamit po siya ng Panginoon. Ano ang sabi po dun sa 2 Corinthians? When I am weak, then I am strong. Amen. Not that because He is strong physically, pero nagmamanifest yung kapangyarihan po ng Diyos sa kanyang buhay. Yun yung sinasabi po ni Apostle Paul. Amen. So yung puso natin, ingatan natin iyan. Amen. Kung tayo'y nagsimula sa Panginoon na mabuti, masigasig, aktibo, kailangan nating magtapos na ganun pa rin yung status po natin. Nandoon pa rin yung init, nandoon pa rin yung enjoy, yung nag-i-enjoy ka. Kasi nga, ang tunay na kaligayahan, ang kagalakan, at tatagpuan lang natin sa Panginoon. Amen. Tama po. Tunay. Proverbs 29:1. Proverbs 29:1. He that being often reproved hardeneth his neck shall suddenly be destroyed, and that without remedy. Kung itinatama ho tayo, makinig ho tayo. Amen. Tama po. Huwag nating pagmatigasin ang ating puso. Yup. Amen. We must not to have a stubborn heart. Kasi nga, ang pusong matigas, kapahamakan ang kasunod po niya. Kasi Amen. biruin niyo po yan ha. Tignan niyo po.
Kapag mga anak natin, sabihan natin, oh, huwag kang magtatakbo-takbo dyan, madudulas ka. Eh di ka pinakinggan, nadulas. Ano na yung warning eh? Amen. At ganoon din ang Diyos. Lahat ng warning, lahat na ng ways ay binigay ng Diyos. Ang kinakailangan na lang natin gawin, makinig. Amen. Hindi magkaroon ng stubborn heart. Ano ang sabi po? The problem of a stubborn heart. The heart is deceitful above all and desperately wicked. Who can know it? Amen. Number 3, ito na po yung ating panghuli, the pattern of rebellion. Ano ang ginawa po nila after nilang marinig yung kasagutan sa mga bagay na pinanalangin po nila? Nagrebelde po sila. Tama. They accused Jeremiah of lying. Pero yun po yun ha. Nag-request sila kay Jeremiah na ipanalangin po sila. Ngayon, doon tumugon, doon sumagot ang Panginoon, at ito yung mga bagay na sinabi ni Jeremiah sa kanila, ang sinabi ng mga taong ito, sinungaling ka. Gawa-gawa mo lang yan. Hindi yan yung sinabi ng Panginoon. Amen. Tignan nyo sa Jeremiah 43, 2-3. Ano ang sabi po dyan? Then spake Azariah the son of Hoshiah, and Johanan the son of Kariah, and all the proud men, saying unto Jeremiah, Thou speakest falsely. Inakusahan pa nila si Jeremiah sinungaling. Amen. Akala nila pinapanipulate lang sila para sila'y mag-stay doon. Kasi ayaw na nga nilang mag-stay, baka bumalik yung mga kalaban nila at pagpapatayin po sila eh. So, nandun na yung purpose sa puso nila na umalis sa lugar na yun. Pero napaka-clear ng instruction ng Panginoon. Stay there. I will guide you. I will provide for your needs. I will protect you. Yun yung pangako ng Panginoon. At kapag ang Panginoon ang nangako, surely na magaganap yung mga bagay na sinabi ho ng Panginoon. Wala pa hong nag-fail sa mga bagay na sinabi ho ng Panginoon. Tama. Hanggang sa panahon ho natin ngayon, Amen. kaya pa rin gawin ng Panginoon yung mga bagay ho na yan. Tama. Ano pa? They rejected God's authority. Nireject ho nila yung bagay ho na yun. Hindi nila tinanggap. Sinungaling ka. Yung mga sinabi mo, hindi naman yan yung sinabi ng Panginoon eh. Amen. Pero yun po yun, no? Ikaw na lingkod ng Diyos. Ayos palang mapabuti yung kapatiran mo. Kasi yun yung ano eh, ginagawa ko ng mga, yun dapat yung ginagawa ko natin sa bawat isa. Kasi nga minumold tayo ng Panginoon sa nais niya eh. Yeah. Amen. Ilan mo tayo minamanipulate po sa church po na ito. Ito ang batayan, higit sa lahat ng ating pananampalataya. Yes. Kagabi, nag-uusap kami ni Kuya Noy. Na magsisimula na yung preaching sa mga pastor. In-invite ni Rom Joy yung pinsanin niya. Nag-comment siya, invited kayo sa church. Sabi ba naman, ay, ayaw namin punta dyan sa church nyo. Kasi kayo lang maliligtas. Wala naman kami doctrine lang itinuwi na gano'n. So, tayo masasabihan ng gano'n. Sabi, ang akala niya, Baptist lang yung maliligtas. Anong doktrina yun? Baptist, Brother. Yeah. Amen. Christian. Yun ang sasabihin kung kaninong doktrina yun. Ha? Kailangan mo. Tama. Eat the mark. Sapagkat ang kaligtasan ay para sa lahat. Hindi lang yung exclusive po sa isang milyon. Amen. Hindi yan exclusive. Correct. So, nagkaroon tayo ng correction. Kanina, nilathala ulit natin kung ano yung mga bagay na pinaniniwalaan natin. Tingnan nyo po sa Luke chapter number 1. Hindi lang naman ho tayo naging baptist na wala ho tayong batayan. Yung pagiging baptist ho natin, hindi yan nanggaling kay John Smith. Yung practices natin, it is way back sa time pa ho ng Panginoong Jesucristo.
Luke chapter number 1. Verse number 1. For as much as many have taken in hand to set forth in order a declaration of those things which are most surely. Biruin niyo po yan ha. Surely na, most pa. Ganon katiyak yung pananampalataya ho natin. Kasi sabi ho dito, are most surely believe among us, even as they delivered them unto us, which from the beginning were eyewitnesses and ministers of the word. Tayo po yung ministers of the word. Amen. Ministers ng Panginoon. Ano ang sabi? Eyewitnesses daw itong mga taong ito. So, pag sinabing eyewitnesses, sa husgado, sila yung witness, mga saksi sa krimen na nangyari, tapos sila ay pupunta ng husgado, ay totoo siya yung pumatay, ay totoo itong nangyaring ito. Pero sabi, ano yung na-witness ng mga taong ito? Yung mga bagay na sinabi ho ng Panginoong Jesucristo. Amen. So, sinasabi ho nitong mga taong ito na kanilang pinaniniwalaan din, totoo yung mga bagay ho na iyon. Totoo si Kristo, totoo yung kanyang mga sinasabi, totoo lahat ng iyon, hindi ito haka-haka ho. Amen. Tignan nyo, verse number 3. It seemed good to me also having, what? Had perfect understanding of all things from the very first. Sino ang nagsasalita? Si Luke. Sino si Luke? Siya ay disipulo ng Panginoon. To write unto thee in order, most excellent Theophilus. Sino yung kanyang sinusulatan? Si Theophilus. Ang meaning ho ng name na Theophilus, lover of God. Kasi nga Theo means God, Phileo means love. Napakaganda ng name niya. Siya ay Gentile na nasave at sinisure ni Luke yung bagay na tinanggap niya, hindi ho walang sa kabuluhan. Yung pananampalataya ho natin, hindi walang sa kabuluhan. Amen. Bakit ho? Totoo yung ginawa ni Kristo. Siya'y pinako, siya'y namatay, inilibing, pagkatapos ng 3 araw, nabuhay pong muli. Amen. Sa 1 Corinthians 15 number 6, how many witnesses? Above 500 witnesses ang nakasaksi nung ang Panginoon ay nabuhay pong muli. So yung pananampalataya ho natin, hindi ho yan haka-haka. Hindi ho yan opinion na ho ng tao. Hindi ho yan sinasabi lang ni pastor. Amen. Kasi sabi, most surely believe among us. At ang sabi po, hindi ho dapat natin i-reject itong bagay ho na ito. Amen. Right. Kasi nga, this is the greatest thing that yung matatanggap po ng tao, the greatest gift na matatanggap po ng tao, hindi yung aginaldo, Tama. tuwing Disyembre, kung hindi yung kapatawaran ng kaligtasan Amen. mula ho sa ating kasalanan. Good. Tignan niyo po, panghuli ho natin, they repeated Israel's old sin. Instead of trusting God, they ran back to Egypt. Bumalik sila. Anong nangyari po sa kanila? Jeremiah 43:7. Lapit na po tayo magtapos. Jeremiah 43:7. So they came into the land of Egypt, for they obeyed not the voice of the Lord. Thus came they even to Tapanes. Then came the word of the Lord unto Jeremiah in Tapanes, saying, take great stones in thine hand, and hide them in the clay of Bricklin, which is at the entry of Pharaoh's house, in Tapanes, in the sight of the men of Judah. Ano ang nangyari po? Bumalik po sila doon. Alam niyo po, yung Egypt, picture siya ng mundong ito. Amen. Tayo po bilang ligtas na, hindi mo tayo kinakailangang bumalik pa sa mundong ito. Amen. Ano ang sabi ng Panginoon sa 1 John chapter 2 verse number 15? Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Praise. This was not a new problem. In the wilderness, they longed for Egypt.
Natatandaan niyo po habang sila'y nag-journey po sa wilderness, nagreklamo sila. Sabi, dinala mo ba kami dito, Moses, para mamatay? Wala naman libingan dun sa Egypt. Tama. Preach. Yun na yung hindi na same. Ito pa rin yung issue po nila. Sa Kadesh Barnea, they refused. Mas gusto pa nila doon. Kasi nga, naaalala nila yung buhay po nila doon. Masarap yung kinakain nila. Siguro steak. Sa Egypt yung Egypt, sa panahon na yun, siya yung pinakamakapangyarihang bansa. Pero makamundo, madami silang Diyos-Diyosan Tapi, yung onions, yung garlic, ang sarap ng kinakain namin doon. May fried rice. Pero hindi nila naalala kung paano sila ginahagupit ng mga Egyptian. Kung paano sila ginagawang servant ng mga Egyptian, alipin. Doon po sila iniligtas ng Panginoon. Ngayon, iniligtas tayo ng Panginoon, hindi upang maging alipin uli ng kasalanan. Amen. Niligtas tayo ng Panginoon para magpatuloy sa kanyang kalooban. Amen. Preach. Ano ang sabi repeated? Israel's old sin. Kaya nga, rebellion is not one-time act. It becomes habit, a pattern, a way of life. Kinakailangang magbago ang tao. At para magbago ang tao, ang kinakailangan niya ay ang Panginoon. Tama. So we must to check yung motives po natin sa pananalangin natin, sa pamumuhay ho natin. Yung mga bagay ho na iyan. Ito ba'y kalooban ng Diyos? O kalooban mo? Ito ba yung pinapangunahan yung will ng Diyos? O ito yung plano mo sa buhay mo? Ano ang sabi sa Matthew 6:33? Seek ye first. Nahin naman natin ng Panginoon, 2026 na. Habang tumatakbo ang oras, palapit tayo ng palapit sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya nga hindi na natin dapat i-waste yung time mo natin. Let us start serving. Sabi mo dito, guard against a stubborn heart. It is better to obey than to have sacrifice. And break that pattern of rebellion. Huwag na natin ulitin pa yung kasalanan po ng iba. Dapat maging example na po sila sa atin. Hindi na po natin dapat gayahin. Sabi, mayroong nagsabing, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Anong ibig sabihin nun? Yung mga bagay na nararanasan mo, naranasan ko na. So hindi mo kinakailangan bitawan yung pananampalataya mo para masabi lang na well-off yung Kristiyano na buhay mo. Kalooban pa rin ng Diyos dapat ang masunod sa buhay natin. Amen. Hindi ang kalooban natin. Nasusunod kasi yung will natin Kaya nabe-break yung commitment natin. Kasi nga, minsan nagre-rely tayo sa past victory natin. At nakakalimutan natin yung Diyos na pinaglilikuran natin. Bakit ho? Nagre-rely ka sa past victories mo Kung gaano ka ka-active, kung gaano ka sabi yung kasigasig sa gawain mo ng Panginoon. At kung sabihin, later on, hindi mo na namamalayan, inaangat mo na yung sarili mo. Ganyan yung nangyari sa buhay ni Job. Sa pakikipagtalas-tasan niya sa mga kaibigan niya, nakalimutan niya na yung sinabi niya na kanyang commitment sa Panginoon. Ang ganda ho ng buhay ni Job, pero hindi rin naging perfecto yung buhay niya. Kasi nga, nag-reason out siya. Yung tatlong kaibigan niya, inaakusahan ho siya. Nasabihan baka may tinatago kang kasalanan. Baka may ginawa ka talaga. Aminin mo na kasi para matapos ng lahat. Wala naman siyang ginagawa talaga. Amen. Pero, sa pag-reason niya, nalilift up na yung sarili niya. Hindi na nalilift up ang Panginoon sa buhay niya.
baka ganun na rin yung buhay ho natin. Na kailangan nating ingatan yung puso ho Preach. natin. Tama. Amen. Break that pattern. Amen. Sabi, ang Panginoon, patuloy na tumatawag ng repentance. Akala natin yung repentance kasi para lang sa makasalanan eh. Para lang sa mga unsaved. Hindi, pwede mo tayo mag-repent. Amen. Manumbalik sa Panginoon. Okay. Yan ang nais niya. Let us not return to our old life, our Egypt. Kung hindi, yung ito ang dapat nating tandaan, yung destinasyon natin, papunta ho pataas. Hindi ho papunta ng Egypt, ng mundong ito, ng baba na ito. Amen. It is just for a moment. Let us be faithful hanggang sa pagbabalik ko ng Panginoon. Amen. Ayaw pong lahat ay yumako at manalangin po sa oras nito. Let's pray. Aming dakilang Diyos, aming Ama, na makapangyarihan po sa lahat. Yes, sir. Kami pa'y nagpupurit, nagpapasalamat sa time na ito na iyong pinagkaloob. Yes. Nagugol namin ng panahon na ito. Makita po ang iyong kalooban. Pag-aralan po ang iyong mga salita. Ikaw po nawa ang kumilos na ito'y tumimo. Aming naunawaan, Amen. aming naintindihan Yes. ang bawat talata na aming pinag-aralan mula sa iyong mga salita. Salamat po for reminding us. Truly, O God, kinakailangan po namin magbago. Hindi sapat yung mga bagay na nagawa ho namin. Itong taon na ito, kinakailangan pa po namin mas maging tapat para sa bawat isa. Amen. Sabi, hindi pa tapos yung gampanin mo natin. Amen. Nais mong ibigay yung buhay mo. Nais mong magpagamit sa Panginoon. Hindi pa nauuli ang lahat. Pero ang purpose yung buhay ho natin kung bakit po tayo nananatili sa mundong ito. At yung purpose po na yun, ang dapat masunod ay ang Panginoon. Ikaw po nawa ang kumilos, Panginoon, na ma-decide, maunawaan namin ang nais niyo po sa aming buhay. Salamat po sa talata po na aming pinag-aralan. Pasok po natin kay Pastor Alan ang pagkakataon po na ito, Pastor. Habang kayo po ay nakayukod, nakapikit sa gabing ito,